watak, magdidesisyon ng Pilipino sino ang mas karapat-dapat na mamuno doon sa pinagsasabong ninyong mga lider. At huwag kayong magsigurado na ang manok ninyo ang pipiliin ng mas nakakarami dahil kung titignan natin ang resulta ng eleksyon, hindi po totoo. Ito po, okay. Ang nakikinabang po sa nangyayari ngayon, ang mga dilaw. Ito lang ha. Ako po ay hindi maka-Marcos. Ako ay hindi maka-Romualdez. Pero gaya ng isang gera, hindi po tinantanan ang Duterte. Tuloy-tuloy ang atake. Hindi ko po binabanggit na si Marcos yan o si Romualdez yan. But definitely, alam ni Duterte, alam ni Sara kung saan galing ang atake. At wala pong humpay ang atake. Ang sa akin lang, kung ito ay parang gera, ang panawagan ko, ceasefire. Kasi kung kailangan talaga nilang maggera, sa 2027 na po. A year before the presidential election. A year before the national election. But for the meantime, sana i-ceasefire muna ang Duterte. Kasi ang nananalo dito ay ang mga dilaw. Sila po yung sausaw ng sausaw ng sausaw. Kaya kung ito ay gagawin ng mga ni Marcos at ni Romualdez na mag-ceasefire muna, magkasundo muna kayo. Ayan ay para sa akin ayan ay ipapasalamat ko. Bagamat tayo ay wala sa kanilang parte, hindi natin sila sinusuportahan, pero kesa ang makinabang dito dilawan. Yan na po yan eh. Kitang-kita na po. Sana mag-ceasefire muna. Mag-usap-usap kayo. Mag-usap si PRRD, si BBM, si Romualdez, si Sara. Ayusin nyo. Ayusin nyo kayo-kayo. Kung ano man ang differences, maglatag po kayo ng sakripisyo. Never, ever maglalatag ng inyong demands. Kasi pagka may ganyang usapin, hindi kayo magkakasundo lalo. Ang ilatag nyo, ano yung sakripisyo gagawin ninyo para matuloy ang ceasefire at makinabang ang Pilipinas na kayo ay makafocus sa pagbaba ng presyo ng bilihin. Hindi pamumulitika. Para bumaba ang presyo ng gasolina, para bumaba ang presyo ng bigas, ng asukal, ng sibuyas, para bumaba ang presyo ng enrollment. Yung bang pag-usapan ninyo paano kayo magkaroon ng sakripisyo at common ground sa ikakapakinabang ng bansang Pilipinas. Tapos kung gusto nyo mag-atakihan sa 2027, so be it. Kasi ako naniniwala naman ako sa eleksyon, dapat talaga magsabihan kayo ng pangit para malaman namin sino dapat ang iboboto namin. But for the meantime, binoto kayo ng tao diyan sa inyong posisyon, hindi para magbangayan sino ang mas malaki sa inyo, sino ang mas pogi, sino ang mas maganda, sino ang mas magaling, sino ang mas maraming kakampi, sino ang maraming kaalyado, sino ang maraming pondo. Hindi po kayo binoto ng tao dahil dyan. Ibinoto kayo ng tao para pagsilbihan nyo sila. Yan bang in-expect sa inyo? Yung magbangayan kayo hanggang 2028? Hindi yan. Binoto kayo para pagsilbihan ninyo, para pababain ninyo ang presyo. Pagandahin nyo ang buhay, padamihin ang trabaho, iyaan ang purpose ninyo. Huwag nyong ialis kung ano ang trabaho nyo dyan. Magkasundo kayo kasi pataasan kayo ng pataasan ng ihi. Kung kayo ay magkakaroon ng common ground na pagkakasunduan, tuluyan na natin papatayin. O baka sabihin naman grade 10. Patuloy na nating
tatanggalin sa picture ang dilaw. Wala na po silang nagagawang maayos. Isaw-saw lang ng isaw-saw eh. Oh, nag-aantay lang sila na atakihin si Duterte. Oh, kahit naman pula, inatake niya ng inatake. Sa tingin nyo, kampi nyo yan? Kinain lang niya tae niyan para atakihin si Duterte. Kaya mag-usap. Mag-usap kayo, huwag kayong pauto sa dilaw. Silang nakikinabang dito. Na mas maraming sumuporta sa manok ninyo. Pero ayaw po mangyari yan ni VP Sara. Hanggang ngayon po si VP Sara naninindigan sa pagkakaisa. Bakit? Unang-una, kung ginusto niya, kung siya'y gahaman lamang sa kapangyarihan, presidente po ngayon si Inday Sara Duterte kung siya ay tumakbo ng presidente. Correct. Sabihin mo kay Sara. Dahil lahat ng survey ng mga panahon na yon ay nagpakita na napakalaki ng kanyang lamang kahit sino sa kalaban. Siyempre, hindi lang siya popular on her own behalf. Ang ama niya ay nakaupong presidente. Kung binuhos ng ama niya ang lahat ng resources para sa kanyang pa-eleksyon, para siya mahalal bilang presidente, walang kaduda-duda, presidente ngayon si Inday Sara Duterte. Attorney, hindi lamang si Ka Eric yung naging source natin. Alam nyo, eto lang sa mga nangunguna sa mga Marcos at Duterte, inuuto kayo ng dilaw. Alam mo yung usong-uso po kasi kami sa amin, boys school po ako eh. Simula elementary hanggang graduate ng ng college. Hanggang pag-graduate ko ng college, boys school kami. Pero sa Claret ako ng elementary high school, iba ako, San Beda ako college. Yung high school namin, uso yan. Doon sa football field, sa likod, uso yan, suntukan. Alam mo yung mga siga-siga sa amin? Alam mo yung ginagawa, ang pinaglalaruan, yung mga kaklaseng nagpipiling siga-siga. Pinag-aaway. Eto namang mga totoong siga, tawa-tawa, nagkakasaya. Habang silang dalawa, basag ang muka. Nang uuto. Ganyan ang ginagawa ng dilawan sa inyo. Inuuto kayo. Magising po kayo. Parehas po. Habang kayo nagbabasagan ng muka, sila sa ledgi, tawa ng tawa. Si Dilima lalaya. Magkakapondo ang mga makakaliwa at NPA. Nakakapasok sila. Ngayon, pinag-uusapan na sinong tatakbo. Si Ontiveros ba? Si Leni ba? O si Trillanes? Kayo, basag-basag ang mukha ninyo. Huwag po kayo magagalit but I'm talking about reality here. Huwag kayong pamama sa kanila. Pinag-aaway eh. Oh, pwede naman relax lang. Diba? O relax. Saka ang banatan. Nakinabang ang mga Pilipino. Nagmukhang tanga ang dilaw, gaya dati. In the end, kayo din manakikinabang Na lahat. tungkol dito sa plano nga ng pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte dahil mismo yung mga makakaliwa mismong may plano o may balak na patalsikin ang Vice Presidente dahil sa issue doon nga sa paggamit ng 125 million pesos na confidential funds na noong 2022 without congressional authorization. Doon pa may plano na ang Makabayan Block. Well, ang aking mensahe dyan sa mga nagpaplano ng impeachment, hello! Kung i-impeach mo ang nagtanggap, bakit hindi nyo i-impeach ang nagbigay? Dahil kung wala naman nagbigay, walang natanggap. Hello! Pero alam nyo, ang mabuting balita, bagamat desidido na ang Kamara, di umano, kasama rin si Speaker Romualdez na isulong itong impeachment na ito para talagang matuldukan na ang mga Duterte, nag-aantay naman daw sila ng basbas kay Presidente. At talaga namang naniniwala ako na kinakailangan ngayon
basagin na ni PBBM ang kanyang katahimikan. Ito, dinerecho na. Wala nang patumpik-tumpik si Roque. Oh. Kasalanan mo rin, Brad eh. Anyway, andito na tayo eh. Isa ka pa eh. Hindi ka nakinig kay Tatay Diggs eh. But anyway, diniretso na niya na dapat nang magsalita. Hindi na pwedeng tahimik. Sa kauna-unang pagkakataon, ito po, meron akong aaminin. Nung panahon po ni dating Presidente Duterte, meron din nagnanais na i-impeach si Leni Robredo. At siyempre, alam naman nila na hindi naman susulong yung impeachment na yan kung wala rin basbas ng ulo ng Presidente. Correct. Ano naging desisyon ni Presidente Duterte? Bakit nyo i-impeach? Siya ba'y isang banta sa ating administrasyon? Kaya wala pong nangyari dun. Pero nakasulat na po ang impeachment labang kay Leni Robredo, pero ang sagot ni dating Presidente PRRD, para ke? Hindi naman ako natatakot sa kanya. Hindi ko naman siya kinukonsiderang banta. Bakit kinakailangan i-impeach? Hayaan mo siya dyan. Wala naman naniniwala sa kanya eh. At meron nga bang naniwala sa 6 na taon na walang tigil na pagbatikos ni Leni Robredo kay dating Presidente? Si Llamas. Silang tatlo. Si Llamas, si Christian. Sila. Trillanes. Mga taktog eh. Duterte? Wala. Dahil ngayon, maniwala kayo't hindi, tanggapin o hindi, sang-ayon sa survey, pinakamahal na presidente pa rin ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, yan pong mabuting balita. At least malalaman natin sa pula sa puti ano ngayon ang paninindigan ni PBBM pagdating dito sa impeachment nito. Ang mga Yun po. Kaya para sa akin, bagamat ako ay hindi sumuporta sa kanilang panig, pero kung maninindigan si Marcos kay Sara, saludo ako dyan. Ngayon, ganun din si Romualdez, si Speaker. Kung makapagsundo siya kay Sara, okay ako dyan. Magkasundo muna. Wag na tayong magbangayan kung ito ay ikabubuti ng bansang Pilipinas. Kalimutan natin yung differences. Katulad namin, halimbawa kami mga vloggers, di ba? Meron nasa kampo sa kabila, halimbawa sila Maharlika, etc. Pero bagamat iba kami ng sinuportahan dati, nagkakasundo kami ngayon for the same purpose. Pwede naman eh. Pwede namang hindi natin type ang isa't isa, magkasundo lang tayo para gawin natin yung dapat nating trabaho na inaantay ng mga Pilipino. At itong mga dilaw, ako talaga ayoko nito mga ito. Kaya kung kinakailangan pagsamahin ko, ang Duterte, Marcos, ayos po sa akin yan. Hindi ko type ang ginagawa ng dilaw ngayon. Napapakayabang. Sorry po ang yayabang nila ngayon. Pag nakikinig ako interview, kaya may medyo may effect sa akin eh. Ang yayabang. Ini-interview si Dilima. Huwag mong patawarin yan. I-demanda mo, Sumikat ka lang ulit dahil nakisaw-saw ka eh. Laos na kayong dilaw eh, di ba? Well, anyway, iyon ang sa akin eh. Parang loko-loko to. Pinag-aaway-away kami, tapos sila yung bida. Ano kami, high school? kongresista, alam ko po yan, galing ako dyan eh. Hindi yan susuporta sa impeachment na alam nila. At tabog si Tabi. Hindi yan magkakasundo, hindi yan plastic. Hindi po ka-plastikan yun. May mga bagay talaga na, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa na lang itong kay Maharlika. Magkaiba kami dati ng paniwala sa mga bagay-bagay. Si Vic Rodriguez, kaklase ko, ka-varsity ko pa. Binira ko ng binira dito. Pero ngayon, magkakasundo kami. Ibig sabihin ba mag-plastic kami? Hindi.
Meron lang kaming iisang palatuntunan na gusto naming mangyari. Hindi naman kailangan gustuhin nila ako, eh. Hindi rin naman kailangan gustuhin ko sila. Hindi kailangan kami magkagustuhan. Ano 'to, love team? Hindi na po tayo high school. Ang gusto lang natin, meron kaming pinaglalaban, ayaw namin sa mga tiwali sa bayan at gumagamit ng kanilang kapangyarihan. So, kahit na binira-bira ko pa sila, Attorney Vic, okey lang. Ngayon parehas na, eh. 'Di ba? Oh, walang plastikan dun, hindi po kaplastikan yun. Kaya yan yung tinatawag na, para sa akin, let's agree to disagree para sa isang agenda. O, sabi ni Eduardo Gacus, nagkakaintindihan kayo, coach, sa gustong maging kung ano ang bansa sa tama at oo, magkakaiba kami ng binoto. Iba-iba kami sinuportahan. Kasundo ngayon. Natutol ang presidente. Yung aking karanasan, kaming dalawa lang ni Cebu Governor Gwen Garcia kasama si Bambol Tolentino ang nagsulong ng impeachment laban kay Andres Bautista, at kami po ngayon fully vindicated dahil pinananagot ngayon ng mga Amerikano si Andy Bautista para sa money laundering, pagtanggap ng suhol galing daw sa Smartmatic. Nandun po siya sa Amerika ngayon, nakaharap sa mga kasong yan. So, noong mga panahon na yun, nanindigan kami ni Gwen, dalawa lang kami sa Justice Committee. Ang sabi nga namin, 3 lang tayo na dagdag bawas pa kasi wala palang boto si Bambol Tolentino dahil di siya miyembro ng Justice Committee. Linapastangan kami ni Governor Gwen Garcia noong mga panahon na yun. Tinawag na kung ano-anong mga pangalan, sinunghalan, linait. Anong tinawag sa'yo? Curious lang, anong tinawag? Pero nanindigan kami, kapit-bisig kami ni BFF Gwen Garcia ko dahil naniwawala kami. Malaking sa channel na ito, binanatan na din natin na binanatan si Atty. Roque. Diba? Dahil sa tingin kong pagkakaiba ng aming paninindigan. Pero ngayon, pinupuri ko si Atty. Roque. Bakit? Gusto ko yung pinaglalaban niya ngayon, eh. Yung iba, hindi ko type. Yung ngayon, ganun lang kasimple. Hindi tao, issue. Ang issue ni Roque, Atty. Roque ngayon, gusto ko. O, di okay. Sa aming paninindigan na maraming pandarayang nangyari nung eleksyon, dahilan kung bakit nanalo ang Vice President ng mga panahon na yon. Anong nangyari? Nagsalita ang presidente. Noong mga panahon na yon, sino ang kaalyado ni Andy Bautista? Walang iba kundi ang Majority Floor Leader Rudy Fariñas, naka-eskwela niya. Pero anong nangyari? Nung nagsalita ang presidente, pinarating sa speaker, binaliktad ng plenaryo ang desisyon ng Justice Committee. So, hindi pa po tapos ang boxing. Alam ko, Panginoon ang speaker sa mga kongresista. Pero mga kongresista, tumitingala pa rin sa presidente dahil wala namang speaker na hindi binibigyan ng basbas ng presidente. At yan pong katotohanan. Correct. Pinangangalandakan nyo na lumalakas ngayon ang lakas. Hello, kailan ba ho hindi lumakas ang partido ng presidente sa Kamara? Palagi po yan. Ang PDP laban, ang panahon ni dating Presidente Duterte, dadalawa lang ang PDP laban, si Speaker at saka yung isang taga Mindanao na Muslim na kongresista. Pero dahil nga nanalo si Presidente, abay, super majority rin ang PDP laban. Huwag nyong linlangin ang inyong mga sarili. Yan. Ito po pinapaliwanag ni Atty. Roque ngayon. Mapapansin nyo, yung partido ni Speaker, lumilipat na doon. Lumilipat na lahat. At nag-flex sila ng muscle at ipinapakita nila na kakaunti na lang yung partido ni Duterte. Yung PDP laban, kakaunti na lang. Ang pinapaliwanag ni Atty. Roque dito, lahat naman ng nasa power, lumalakas yung partido. So sa madaling salita, ang ibig sabihin ni Atty. Roque, mga balimbing.
Parang mga vloggers. Kung asa nang nasa partido, kung sino ang maraming views, nandiyan yung mga vloggers. Oy, excuse me, hindi po ganyan ang Banateros Brothers. Kasi napatunayan namin, noong natapos ang eleksyon, nanindigan kami. Bumaba ang views, tumaas ang views. Ang tayo namin, yun pa rin ang tayo namin hanggang ngayon. Kaya wag niyo pong kakalimutan para sa Senado 2025, Coach Oli. Joke lang po yung bandang uli, ha? Joke lang po yun. Ang punto niya dito, noong nagsimula yung partido ni Duterte, ni PRRD, dalawa lang sila. Noong naging siya'y presidente, dumami din. So yung nangyayari ngayon sa partido ni Speaker ay hindi ibig sabihin malakas kayo. Normal yan na nangyayari. Kasi para kay Roque, nagyayabang at pinagmamalaki at nagfi-flex sila ng muscle. Bakit? Hindi natin alam, pero ito'y posible. Tinatakot. Tinatakot ang Duterte, or tinatakot ang kaalyado, or tinatakot ang taong bayan, or mina-mindset, nilalaso ng utak ng mga Pilipino na mahina na ang Duterte. Iyan po ang script nila. Mahina na ang Duterte, iwan nyo na ang bangka, lipat na kayo ngayon. Kasi pag kayo ay nahuli ng lipat, puno na kami, hindi na kayo makakalipat, kasama kayo ng mga Duterteng lulubog. Ganyan po ang drama nila, ganyan po ang script nila. At ang unang natakot, ang unang nasindak, mga congressman. Sila din. Malalaman natin kung matatakot ang Duterte kasi makikita natin yan sa mga aksyong gagawin ng mga Duterte. Yung mga tayo, hindi tayo natatakot. Kasi tayo ay ordinary citizen eh. Wala namang halos effect sa atin yan kung sila ay magbangayan. So, hindi po yan parang magiging delikado tayo kasi wala naman tayong nakataya dyan. Unlike sa mga congressman, malaki ang nakataya dyan. Hindi ka lilipat? Gusto mo maiwan sa kangkungan? Kamusta na yung project mo? Diba? So, yung at stake, yung malaki ang taya, sila. Kaya sila ang unang natakot nung sila ay pinitik, nung sila ay nag-flex ng muscle. Nasa kanila kasi yun. Kaya, tama yung sinabi ni Atty. Roque, ang mga congressman, lipatin. Mga lipatin kayo. Mga vloggers, para kayo yung mga vloggers na walang alam, walang utak. Hindi po tayo nagmamalaki hindi po tayo nagmamagaling na tayo matalino. Kaya lang itong mga ito, itong mga vloggers na to, ayaw gumamit ng utak. Gusto nila easy way out. Saan malakas ang views, doon ako. Kaya pag tingnan mo, pag sila ay nagpaliwanag ng kanilang analysis, sablay. Kasi palipat-lipat lang sila. Di ba? Parehas. Kaya magkakamag-anak ang mga congressman at mga vloggers. Na ang inyong lakas ay dahil sa inyong mga sarili, ang inyong lakas dahil sa presidente. Pero ito po, kapag talagang isusulong nyo ang pagkawatak-watak, magdidesisyon ng Pilipino, sino ang mas karapat-dapat na mamuno. Yun. Diyan natin, kailangan ikaw, kayo, ang mga Pilipino. Sana wag na tayong umabot sa impeachment, magkasundo na kayo para hindi kayo pinagtatawanan ng dilaw. Pero kung gusto nyong pagtawanan kayo ng dilaw at umabot tayo sa impeachment, diyan lalabas ang mga DDS. Kayo. Doon nyo ipapakita ang suporta sa mga Duterte.
doon sa pinagsasabong ninyong mga lider. At huwag kayong magsigurado na ang manok ninyo ang pipiliin ng mas nakakarami dahil kung titignan natin ang resulta ng eleksyon, hindi po totoo na mas maraming sumuporta sa manok ninyo. Pero ayaw po mangyari yan ni VP Sara. Hanggang ngayon po si VP Sara naninindigan sa pagkakaisa. Bakit? Unang-una, kung ginusto niya, kung siya'y gahaman lamang sa kapangyarihan, presidente po ngayon si Inday Sara Duterte kung siya ay tumakbo ng presidente dahil lahat ng survey ng mga panahon na yon ay nagpakita na napakalaki ng kanyang lamang kahit sino sa kalaban. Siyempre, hindi lang siya popular on her own behalf. Ang ama niya ay nakaupong presidente. Kung binuhos ng ama niya ang lahat ng resources para sa kanyang pa-eleksyon, para siya mahalal bilang presidente, walang kaduda-duda, presidente ngayon si Inday Sara Duterte. Pero hindi po gahaman sa kapangyarihan si Inday Sara. Alam niya ang kinakailangan niya magpahinog. Alam niya na ang karanasan ng mayor ay hindi pa sapat para maging presidente. At alam din po niya na panahon na para magkaisa. Bagamat ang lola niya, ang leader ng anti-Marcos sa Davao, sabi niya, sige, magkaisa na tayo. At yan po ngayon. Nakita nyo tahimik si VP Sara about doon sa ano. Pag nakita nyo ang kanyang Facebook, puro lang siya trabaho ng trabaho ng trabaho. Iniwan niya yung pamumulitika. No? Yan yung sinasabi ko na si VP Sara, tama yung ginagawa. Ha? Dapat hindi ko sinabing magkasundo na ano, ibig ko sabihin, magkasundo lang kayo na itigil muna ang bangayan at magtrabaho muna. And exactly, ganyan ang ginagawa ni Sara. Pinapakita niya, ayoko na ng politika, kayo na lang ang magbangayan dyan, basta ako, gagawin ko yung dapat kong gawin. Yun yung pinapakita niya sa, ano niya sa mga post niya, yung mga magaganda niyang ginagawa. Ay kasaysayan na. Dahil nagbigay ang Inday Sara Duterte, presidente ngayon si PBBM. At kung hindi niyo po nakalimutan, nung mga panahon na nagdesisyon si VP Sara na maging Vice President, hindi naman po nangangalampag ang BBBM bilang the leading contender for the presidency. Kinailangang ikampanya ng matindi ni VP Sara si PBBM. Tatapatin ko po kayo. Tama po kayo, yung mga nasa kampo ni PBBM. Tayo po ay nag-PBBM dahil yung kinikilala nating leader, Inday Sara, ay binigyan ng pangalawang pagkakataon ang pangalang Marcos. Mali kayo doon. Pwede nyo naman bigyan ng pagkakataon dati eh. Pwede naman kayo makipagkaibigan eh. Pero hindi yung damay ang bansang Pilipinas. Iba yun. Ha? Iba yung pagpapakita nyo ng magandang loob. Pero gaya na sabi ko, andyan na yan, wag na kayong pauto na lang. Ha? Pinag-aaway kayo eh. Hindi po ako nag-iisa ha. Marami po talaga sumuporta kay PBBM dahil naniniwala kami na dapat bigyan ng respeto at bigyan ng tiwala ang desisyon na kinikilala nating leader. Isa na po ako doon. Huwag naman po matapos magbigay, huwag naman po matapos kumbinsihin ni Inday Sara ang kanyang mga supporters na bigyan ng pangalawang pagkakataon ng pamilyang Marcos, ay itatapo na lang na parang basura ang ating Vice President. Hindi po yan katanggap-tanggap sa ating mga mamamayan. At sana po, hindi nyo na matutunan ito sa paraan na pagsisisihan ninyo sa huli. Ayan. Sabi dito, dapat ganoon. Ang ibang kapolitiko gayahin si VP Sara. May puso. Ako yan yung inaano ko ngayon. Etong the likes of Attorney Roque, sila yung mga nagsabi dati na suportahan natin yung sinusuportahan ni Sara. Kami yung hindi, ayaw namin. Pero ngayon, andyan na yan, pwede ba? Ang focus nyo, trabaho na? Magkasundo kayo? Kayo. But anyway, eto yan. Malalaman natin ang sagot. Meron tayong leader. We have a strong leader.
Let's be sensitive. Ha? Tandaan po natin, ito yan. Si PRRD, magsasalita yan ng diretso or magsasalita yan ng pahapyaw. Ang tingnan po natin, ano ang leading ni PRRD? Again, ulitin ko, we have a good leader, we have a strong leader. Meron tayong leader na kayang mag-isa, pero malakas. Tingnan natin, saan niya tayo ililid. Mararamdaman niya, hindi niya minsan madiretso. Pag pinakinggan niyo yung gikan, na live na ngayon, obserbahan natin. Hindi lang yung mga spoken words ni PRRD. Obserbahan natin, ano ba ang leading sa atin ni PRRD? Maglaylo muna, dumiretso ng atake, makipaglaban, tigil muna ang putukan, magsilbi muna sa bayan. Yan. Ha? Let's look for the unspoken words. Kasi madalas naman yan si PRRD, meron din niyang binabanggit na, halimbawa, tatawagin niya na imbestigahan ng audit, may ganun diretso, meron naman na tama yan, ginagawa nila. May mga ganun si PRRD, di ba? So, since DDS tayo, let's trust his leading. Diba? Kaya nga tayo DDS eh. Dahil malaki tiwala natin kay PRRD. Hindi man natin gusto lahat ng ginagawa niya, but politically, we trust him. Alam natin ang kanyang kalidad para pangunahan tayo. Well, let's listen.